For today's video, ipapakita ko yung mga ganap ko ng mga araw nga na hindi ako nagpo-post dito sa ating page. Namiss ko na nga ang ating intro, kaya naman hello people! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Ganap ko nga ito ng Sabado ng gabi hanggang kinabukasan ng araw ng day off ko. Umaga nga ng Sabado, nung mailakad ko si Rocket, ay dinaanan ko na rin yung parcel ko sa may post office. At kagabihan pa nga lang ng Sabado ko ito nabuksan nung pagkatapos nga ng trabaho ko. Ito mga parcel ko nga ay galing sa Taobao at ito yung magagamit ko sa aking pang-araw-araw. Pwede ko na may pa-deliver dito, direct dito sa address namin. Ang kaso ay napakamahal nga ng shipping. Kaya naman sa post office ko nga pinapadrop ito para makales nga ako sa babayaran. Unang parcel nga ay itong minimalist nga na relo at mahilig nga ako sa ganitong klase ng relo, yung mga maliliit. Itong kulay brown at kulay black nga in-order ko pa noon sa Shein. Sa pangalawang parcel ko nga hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ang habol ko kasi dito yung pampahid nga ng mask. Sa pangatlong parcel naman ay ito naman panghilod para naman mahiludan ko yung likod ko. Sa pang-apat naman na parcel ay ito nga ang pinakawalang kwentang na order ko at ito nga yung herba na may daga sa ibabaw. Bibigay ko na nga lang to sa anak ko kasi hindi ko naman to magagamit. Sa panglimang parcel naman ay palpak nga at hindi ko nga sukat itong tsinelas na nabili ko. Malaki nga sa akin kaya naman ibibigay ko to sa partner ko. Sa sumunod naman na parcel, ito nga ang pinaka-importante sa akin kasi magagamit ko to pag nagagawa nga ako ng content. Hindi ko nga inaasahan at tama naman yung pagkaka-order ko pero 3 kahon nga ang dumating sa akin. Ibibigay ko na nga lang to sa pamangkin ko at yung isa naman ay dun sa partner ko. Itong sumunod naman na parcel ay ito nga yung papalit ko dito sa ilaw ng ating kwarto. Babanggit ko nga sa ibang vlog ko about dito nga sa LED light ko na hindi ko nga mahanapan yung remote kaya hindi ko nga maibalik sa kulay pink. Ito naman sumunod na parcel ay ito nga yung parang maliit na blender. Pwede nga to kapag gumagawa ka ng smoothie o kaya naman shake. Pagkatapos ko ang mag-unboxing ay mataas pa ang aking energy kaya naisipan ko namang linisan tong kwarto ko kahit alanganing oras na. Tapos nga ako namang hindi ko na kailangan at nagtanggal din ako ng konting alikabok dito sa bandang higaan ko. Lagi ko naman nawawalisan at namamap dito sa loob kada maglilinis din ako ng buong bahay. At sa pagdadusting naman ay weekly ko nga itong ginagawa pero ngayong linggo na to ay hindi nga ako nakakilos gawa nung nakaraan ay masama nga ang pakiramdam ko. Pero ngayon ay ganado nga ako at excited nga ako mag day off bukas kahit wala naman akong kaganap-ganap. Dito nga sa blinds ako lagi natatagalan gawa ng kailangan ko punasan isa-isa para matanggal nga yung alikabok. Katapos ko naman linisan tong area na to ay binalik ko na yung mga frames na nakalagay dito. Tanong nga kung saan ko nga nabili tong pocket size na aking Bible ay binigay sa akin na kasama ko sa Singapore noon. Ito na rin dito yung mga gamit ko dito sa aking side table. Sa mga bagong nanonood nga sa akin ay mahilig nga ako sa mga ganitong cute na bagay gaya ng mga lampshade basta may shade ng kulay pink. After naman noon ay tinanggal ko na itong lumang LED light ko para maikabit ko naman yung bago. Kung mapapansin nyo nga at may dugtong-dugtong nga to at nakatape nga to dahil ito yung gamit kong LED light dun sa dating kwarto ko sa dating bahay namin. Anyways, parehas nga kami ni Bunso na may ganito sa loob ng kwarto. Nung nagbukas kasi ako ng pintuan at sakto naman na nakasilip siya ay nakita nga niya at ginaya nga niya yung sa akin. Bali nga yung kay Bunso ay kakakabit nga lang yan at wala pa nga 1 week. Yung tatay nga niya ang kasama niya nagkabit dahil hindi naman niya abot yung kisame niya. Anyways people, ay maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa akin kahit hindi nga ako gano'ng nakapag-post na itong mga nakarang araw. Ang dami nyo nga nagme-mention sa akin at natutuwa nga raw sila sa mga vlog ko. Lalo ko ang pag-iigihin ang aking paggawa ng content at lalo ko pa ang gagalingan. Pagkatapos kong ikabit itong LED light ay nag-imis na rin naman na ako para mapalitan ko na yung bedsheet ko. Babalik ko na kasi ito sa aking kulay pink na bedsheet para terno dito sa aking LED light. Pautay-utay ko nga ipopost yung ibang na-edit ko na dito sa aking cellphone ng mga recipe para lahat tayo ay okay. By the way, ng mga oras na nga to ay 11:11 na nga to. Kami nga lang ni Bunso nandito sa bahay dahil yung mag-asawa ay nag-date pa nga. Sinasama nga nila si Bunso pero tong si Bunso ay gusto maglaro ng computer kaya naman nagpaiwan na lang siya. Itong oras nga ay nanonood pa nga siya ng TV at wala yung pakialam sa mundo niya. And finally ay natapos ko na maglinis ng kwarto ko at napalitan ko na rin yung bedsheet. Mukhang mapapasarap na naman ang tulog ko gawa ng bagong linis ang loob ng kwarto ko. At ibalik ko na nga yung dating kulay ng aking LED light kaya okay na sa mata ko. Fast forward nga at kinabukasan na to at araw nga ng day off ko at 9 o'clock na nga ako nagising. Pagkabangon ko nga ay ayusin ko lang tong higaan ko para mamaya pagdating ko ay maimis nga ang aking kwarto at saka naman na ako gumayak. Kakamadali ko nga lumabas, nakalimutan ko yung jacket ko at yung araw nga to ay sobrang lamig nga. Hindi na nga ako nakapag-video sa my town gawa na nagmamadali ako at nilalamig nga ako at umuwi na rin naman kaagad ako. Pumili lang naman ako ng mga pagkain ko hanggang kinabukasan na nga ng umaga. Kahit kasi wala akong ginagawa buong maghapon ay lagi nga akong gutom. Kumain nga lang ako ng palabok na binili ko sa Philippine store at saka naman ako nagbihis ng pangbahay. Syempre isa lang naman ang plano ko ngayon kundi ang manood nga. Ganito nga ang setup ko
ko, nanonood ako habang ka-video call ko yung dalawa sa may bahay namin. Gusto ko man gumala pero ang katawan ko nga ay ayaw nga makisama dahil sobrang pagod ko rin. Mine-make sure ko nga na hindi ako magugutom buong araw dahil full stock tayo. Kinuha ko naman tumaleta pagkatapos kong manood dahil iayos ko nga dito yung mga iniipon ko para sa balikbayan box ko. Ang mga iniipon ko nga ay para sa mga kapatid ko, para sa mama ko at syempre para sa anak ko. Magsesend kasi ako ng box bago nga ako umuwi ng Pilipinas. Nung nagtrabaho nga ako sa Singapore ay nakaapat din ako ng box na naisend dito sa may Pilipinas. Dito naman sa Hong Kong ay ito pala nga ang una, yung unang sinend ko nga ay nagkaroon nga ng problema kaya etong pangalawa, ito ang magsisilbing unang box ko na matatanggap nila sa Pilipinas. Hindi pa nga kompleto to at madami pa nga akong kulang gawa ng kasi simula ko pa lang ang mag-ipon. Merong ibang mga kabayan natin na hindi na nga nagsesend ng box sa Pilipinas. Gawa daw ng meron naman etong mga kape sa Pilipinas at hindi naman na kailangan ipabalik bayan back. Pero para sa akin ay parang nahihil nga yung inner child ko dahil yung dating nag-aabang lang na ibibigay sa amin ay ako na nga nagsesend ng mga ganitong bagay sa Pilipinas. Syempre, gusto ko rin maranasan ng anak ko at maibigay nga yung mga gusto kong bilhin para sa kanya. Anyways, masyado nang mahaba ang ating vlog kaya dito ko napuputulin. Yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!